Update na lang, salamat. Oh, medyo oh, ingat, salamat. Iba setup ng ano na ito. Iba setup ng pagka quick shift na ito. Kaso mas maganda pa rin yung quick shift system sa akin, kasi yung downshift niya mas maganda tingnan, mas maganda pakinggan. Grabe, haliba. Pumuputok, grabe naman to, boy. Magugulat mga kasabahan mo nito. Pumuputok eh, namamaril eh. Attention seeker. Grabe. Makakasar talaga yung mga katabi mo nito o yung makakasabay mo. Marami, boy. Madaming magagalit sa'yo nito. Marami talaga magalit sa'yo. Bakit ganito? Bakit ganito, pre? Pre, bakit ganito, pre? Bakit ganito ang NS200 mo? What do we have here? Is the Rouser Bajaj NS200. NS stands for Naked Sports, and this one is 2015 model.
yung kanyang mga mods. Nakakatawa tong mga mods niya, yung mga setup niya. So a big shoutout to Sir Raj, sa akin tropa, sa nagpahiram sa akin ng kanyang Bajaj Rouser NS200. Alright, so papakita ko sa inyo yung mga mods na nakakabit dito sa motor niya. Okay, let's start with the head. Yan, kung makikita nyo, kakaiba yung head niya. Out of the market. Nabili niya pa to outside the country, tapos shipping dito sa Pilipinas. So naka LED siya dito. Ito yung high niya, ito yung high, ito yung low. Yan. Tapos ito yung kanyang signal light, napaka cute, tsaka napakaliwanag. So maganda yung nilagay niya dito na mini driving light kasi matibay yung bracket. Ayan naka siya dito sa ilalim hanggang sa baba. Ayan, so napakaangas, di ba? Tapos naka winglet siya. I mean naka bubble na visor, smoke visor. Okay, so naka Brembo na rin siya na brake lever, isang set siya. Ito yung kanyang brake fluid. Ayan, ganda naman nito. Tapos naka steel hose na siya. Ayan, pati yung kabila. Ito yung clutch niya. Ayan. And then ito yung switches niya dito sa mini driving light niya. At ito dito naangasan ako. Nung una parang okay lang din, pero habang tumatagal na-appreciate ko na din tong winglet na to. Nakakatawa pero bagay naman sa kanya. Tingnan mo naman, look gorgeous. And check nyo na din yung kanyang stabilizer. Yan, aluminum stabilizer, solid yan, from Ernst Tune. Steel hose. Tapos ito yung winglet. Tibay ng winglet na to. Talagang may ramdam mo yung kanyang pakinabang pag sa city drive. Okay lang kasi sabi mo parang display, pero pagka nasa maluwag ka ng kalsada or mahangin, nakintulong din yung dragging niya. Yung check niya rin. Ito yung kanyang pangalawang mini driving light, nakakabit dito. Ang tatak niyan is Lux. Ayan. So naka trellis frame siya. Ayan. For the safety guard, check mo. Matibay talaga to kasi yung guard niya hanggang dito. And naka belly pan of course. Pero iba yung belly pan niya sa belly pan ko. Medyo shorty lang siya to. Tapos naka extender siya. Extender na rear set, which is mas nagustuhan ko kasi parang mas mahaba to compared dun sa akin. Mahaba siya ng mga 1.5 inch. Yun. So naka Brembo na rin siya, master kit. Ayan, tapos naka Brembo na rin siya, transparent receiver, brake fluid receiver. Ayan. Tapos yun nga, full system exhaust na din siya. Yan, solid yung exhaust niya kasi yan, naka-rebet dito or naka-tornilyo. Sa akin kasi hindi. So ito na tornilyo sa kanya, which is mas maganda kasi no vibration. Yan, check nyo naman. Ito nakakatuwa kasi ang pipe niya is Yoshimura carbon. Yoshimura Titan, ano ba yun? Made in Japan. Carbon talaga siya. Tsaka ito check nyo na, may na-intriga ako. Meron siyang serial number. Ayan ito, ayan serial number Stig no? Serial number boy. Ganda yung bracket niya. Ayan. Tapos naka KTM siya. Mudguard. Pang KTM yan And then naka 520 na 1542 na sprocket na gold chain. Pero yan, nabakbak na. Puro ko sa sobrang lakas din ng motor kaya nabakbak na siya. So ang gulong niya is IRC Exato. Ang size ng gulong niya is 150/60 by 17. So ganito siya kalapad. Ayan. Malapad siya, parang siya donut.
Yan. Maganda yung setup ng kanyang pipe Check nyo. Hindi siya tagilid, hindi siya masyadong nakababa. Sakto lang. So, ganda. Naka ano siya, naka ano na rin siya, naka magnetic fold na ano, na plate holder. Ayan. Napakaangas, no? Napakaangas. Ayan. Ayan, yan ang itsura ng ano ng EXA to. IRC 160. 150. Ayan. 150 by 60 by 17. So, ano siya? In my opinion, donut siya, donut. Donut type siya. So, nilagyan niya rin parang crash guard o guard, chain guard. Stig naman And of course, naka ano siya, naka quick ship. Ayan, ito yung quick ship niya. Ito yung sensor. Built in with spring loaded. May spring to sa loob. So pag nag-shipping ka sa taas, ayan, magti-trigger siya diyan dito sa sensor na to. Ito yung parang magnet niya. Magti-trigger siya pag shifting ka ng pataas, ayan magpupush siya. Magti-trigger naman siya. Ito yung kasi yung wire. Tapos nandito yung mods. Ayan, kung makikita niyo yung mods, yan yung module na nagti-triggered ng quick ship. Nakita niyo na, naka quick ship to. Yan. Made by Daddy Leo or LSQS. Proud ako na gawa siyang Pinoy kasi to be honest, mahal po talaga yung yung branded na mabibiling quick ship. Nasa 22,000. Ito sa kanya nasa 6,500 lang to yung kanyan. Yan. Kasama to sa quick ship na ito kasi ang pinakamahal diyan Itong medyo mahal yung kanyang sensor. So yung sensor na to, siya? Waterproof and dustproof. So kahit malubog ka na o mabasa ito ng tubig, magti-triggered pa rin to. So wala kang problema diyan. Then mataas naman yung quick ship niya, yung module. At yung module na yon is water resist and waterproof din siya. So hindi siya papasukin ng tubig. So magtataka kayo saan ba nakakabit? Ang quick ship ay nakakabit po yan sa coil at sa CDI. Yung isa ata sa ground, yung isa sa ground, yung isa sa may wiring ng CDI. Basta ganun yung setup. Di ko na mapakita sa inyo. Yun yung setup niya. And tatanungin nyo, meron bang cost sa makina? Wala po siyang cost sa makina kasi electronic po siya. So ang trabaho niya lang po is split seconds papatayin niya yung ikakat niya yung power sa pag-ship mo para yung shifting mo is smooth. Try nyo imagine so mga naka NS200 dyan o RS200, try nyo pagka mag-shift kayo, todo yung shift nyo, tapos hindi kayo magka-clutch, tapos isi-shift up nyo, matigas, tsaka hindi siya magti-trigger para siyang nakalock. Pero pag naka-quick shift, baba mo lang, gas throttle lang, yun, shift ka lang ng shift, malambot siya, sobrang lambot, ang ganda ng tunog makina. So sasabihin ko na din na ang program nitong quick shift na to is iba yung program nitong quick shift na nito kumpara sa akin. Mas gusto ko yung quick shift nito kasi pumuputok talaga siya bawat shifting mo nagba-backfire talaga, meron talaga siyang spitfire dyan. Ito kasi sa akin naka-program daw to ng 0.1. Ito papakita ko sa inyo yung ito yung module ng quick shift, ayan, o yung motherboard yan, nakakabit yan dun sa may CDI ko. So ito naman yung yung quick shifter ko. Ang setup naman nitong quick shifter ko is MotoGP quick shift. So pinagbaliktad ko lang yan. Kung mapapansin niyo doon is yon standard yung shifting niya. So 1 down and 5 up. Ito naman 1 up all 5 down. So mapapansin niyan iba. Iba ang niyan. Yan. So parehas kami naka quick shift. Tatanungin niyo, safe ba si quick shift sa amin o sa mga carb? Pwede ba yung quick shift sa RS200? Pwede ba yung quick shift sa Rider 150? Pwede ba yung quick shift sa Sniper 155? Pwede ba yung quick shift sa R15B2? Pwede ba yung quick shift sa MT15? Pwede ba yung quick shift sa R3? Yes, pwede po. Kasi po electronic lang naman po siya na ikakabit po doon sa
inyong electronic din. At magti-triggered lang po siya kapag mag-quick shift ka. Kasi sa tutusin, meron po talaga nabibili na aftermarket o universal na quick shift, kaso mahal po. So yun, kaya ginawa yun ni Daddy Leo. Huwag kayong mag-alala dahil quality yung ginamit na module dyan. Alam niyo yung system ng module and programmable yung module ng quick shift. Again, moving on dito, balik tayo dito. So since naka tail TD siya, papyas na, wala na siya. Ito yung kanyang signal light. Ayan, signal light niya. Ayun yung harap ng gulong niya, size 110 by 70, 17. Ano, magkaiba no? Ayan, yung gulong niya, 110 by 70 by 17. Ayan, yan ang itsura ng kanyang gulong sa harap. Ayan, sakto lang din naman. Tatanungin nyo ako kung anong mga saktong front size ng gulong. Okay na yung 110. Yung 120 masyadong malapad eh, tsaka mabigat na sa cornering. Try nyo din yung 100. Ako naka 100 ako. Ayan o, 100 by 80 by 17. Ito para sa akin na itong pinaka perfect na size na pang NS200. Nimble, madaling iliko, masarap i-banking. Yan. So 110 sakto lang din. Yan. Sa gulong naman, nag-try na rin ako mag 160 kaso sobrang bigat. Although sobrang bulky niya, mukha siyang big bike pero mabigat, lalo pat pag may angkas ka, mabigat na siya. Alright, so yun, kung tatanungin nyo kung ano yung mga na-sizes na try ko. So ngayon, naka 140. Ayan, nag 140 ako. 140 by 70, 17. Ano to, Rosso. Diablo Rosso Sports. Mas gusto ko to, ito, the best talaga. Promise. Napaka the best nitong Diablo Rosso Sports na to. So kung gagayahin nyo yung size ko, ang size ko sa likod 140 by 70, 17. Sa harap ko 100 by 80 by 17. Yan, perfect yan. Panalo. Kasi natry ko na mag 120, natry ko na mag 110, natry ko na mag 160. Sa 160, ang brand na pwede dyan is yung Seneos brand na tire. Low profile siya. So natry ko na din yung Corsa R93, which is nasa vlog ko rin yun. I think 150 yun, size 150. Panalo din. Kaso syempre pag sobrang lapad na rin kasi ng gulong mo, hindi mo na rin siya totally magagamit yung full potential sa banking o sa cornering. And parang hindi mo na masyado siya maihiga kasi malapad na masyado yung gulong. Okay, so kanya-kanya kasing perspective o kanya-kanya kasing riding style yan o riding, alam mo na, ako kasi aggressive rider ako, so nilitan ko yung gulong ko, ginawa ko 140. So ikaw naman, kung good for pang looks lang, pang forma, hindi ka kamote kagaya ko o di ka nangangarera, 150 okay naman yun. Kung gusto mong 120 or 110, okay lang din naman yan. So yun naman, share ko lang naman yung experience ko doon sa mga NS200. Alright, so JP Raptor the Slide Set, maraming salamat. Kung nagustuhan mo tong vlog na to, ay papakita ko rin pala yung ano, papakita ko sa inyo, naka rainbow panel na pala to. Ayan o, rainbow panel. So sound check muna tayo. Slide Safe. Like and subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mag-iingat po lagi. See ya.